Hiniling ni Zephyr na matulog na muna siya sa tabi nito. Kaya humiga siya sa kama. Pagod na pagod siya, pisikal at emosyonal. Kaya agad siyang nakatulog ng mahimbing. Nang magising si Sarah gabi na, binuksan niyang mga mata at nakitang lalaki na kayakap sa kanya sa dilim. Ang mukha nito ay nakasiksik sa kanyang leeg. Nakatulog din si Zephyr sa kanyang tabi. Halata ang ligaya sa mukha nito, naramdaman niyang init ng katawan ni Zephyr. Kaya medyo dumistansya siya sa lalaki. Nagising si Zephyr at nang makita niyang gising na rin si Sarah, otomatik kong ibinaba niyang kanyang ulo. Hinalikan ng pisngi ng babae at pagkatapos sa hinalikan ng mga labi nito. Habang naghahalikan sila, napansin niyang matigas ang katawan ni Sarah at hindi ito tumutugon. Kaya tumigil siya tahimik na tinitigan ito. Pinisin itong kanyang labi na parang pinapatigil siya nito sa kanyang ginagawa. Tinitigan ni Zephyr si Sarah at sa medyo paus na tinig, nagsalita siya. Sorry, nasanay lang ako. Kakagising lang niya kanina at inisip niyang nananaginip pa siya. Kaya't nagsimula siyang hilahin ng babae sa kahalikan. Nagsalita si Sarah. Alam ko, pero kailangan ko nang umalis. Maari ba? Tinulak siya ni Zephyr palayo at tinanong siya. Anong gusto mong kainin mamaya? Sumulyap si Sarah sa kalangitan. Medyo dumidilim na. Kailangan ko nang umalis. Sabi ni Marlon babalik ka siya mamaya. Natatakot si Sarah na magdudang lalaking yon. Kailangan niya mag-ingat. Bago yun umalis, sinabi nito na babalik to. Magdududa yon kapag wala siya sa bahay. Nang marinig ni Zephyr ang pangalan ni Marlon, tumahimik siya sandali at nagsabing, hindi siya makakabalik ngayong gabi. Hindi niya matatapos ang mga gawain sa warehouse sa loob ng 2 o 3 araw. Nasa totoo lang gusto rin ni Zephyr na patayin si Marlon, ngunit mas malakas na ito ngayon kumpara nung 4 na taon na ang nakalipas. Ngayon siya ng pinuno ng pamilya Alba, may higit sa 100 bodyguard ito kapag lumalabas. Nakaupo sa mga bulletproof na bintanang sasakyan at may mga pinalakas na proteksyon. Kailangan pa ng 1 buong araw upang patayin to. O mas tamang sabihin na kailangang pagplanuhan ito ng mabuti. Pero maaari rin naman niyang magdulot ng problema sa lalaki mahirap itong malusutan. Nagtanong si Sarah sa kanya, na tila ba nako curious. Bakit? Anong ginawa mo sa kanya? Pinapunta ko mga tao ko upang sunugin ang warehouse niya sa Hilagang Distrito. Nakangiting tugon ni Zephyr kay Sarah. Medyo nagulat si Sarah sa sinabi nito. Ang warehouse sa Hilagang Distrito ay puno ng mga teknolohikal na produkto. Mahalaga ang warehouse na yon. Hindi katakataka na nagmamadali si Marlon kanina na umalis. Pero pinagtulungan ni na Zephyr at Vincent sa isang dead-end si Marlon. Kaya malamang babalikan naman siya ng lalaki at kakailanganin niyang bumalik sa Pilipinas upang alagaan ang kanyang mga ari-arian. Gayunpaman bagamat iniisip ni Sarah ito, hindi siya nagsalita. Sinabi ni Marlon na may hindi matitinag na galit sa pagitan nila ni Zephyr at nakatakda talaga silang magkaroon ng ganitong alitan. Matira matibay. Anong gusto mong kainin mamaya? Tanong pa rin ni Zephyr sa kanya. Tinignan niya si Zephyr, mukhang kalmado at composed ito. Parang hindi to natatakot sa paghihiganti ni Marlon. Oo, kung natatakot to, hindi siya pupunta sa Amerika upang maghiganti kay Marlon. Ito mismong pumunta sa lungga ng kanyang kalaban para paghigantihan ito. Kahit ano, kung anong gusto mo, malambing niyang sagot sa lalaki. Okay, magluluto ako para sa'yo. Hinalikan siya ni Zephyr saka bumaba sa kama. Medyo nagulat siya sa sinabi ng lalaki. Talaga bang magluluto po para sa kanya? Pagkatapos sabihin yon, umalis si Zephyr. Habang naghihintay siya sa kwarto, napansin niya isang puting teleskopyo sa harapan ng salamin na mula sa sahig hanggang kisame. Lumapit siya at nilagay ang mga mata sa teleskopyo. Sa pamamagitan ng lens na nagpapalaki, napansin niyang mula dito kita ang buong tanawin ng kaniyang villa. Maliban sa parte na tinatabingan ng pader, malinaw ang lahat sa ibang mga bintana at mga bakuran. At nakita pa niya kung ilan ang bodyguard na nasa harapan ng kanyang pintuan. 8 sila, pinadala ni Marlon upang magbantay. Pero sa totoo lang wala silang silbi, lahat ay nasa kontrol pa rin ni Zephyr. Kaya't ngayon ay namumuhay siya sa ilalim ng pagmamatsyag ng dating asawa. At may kamera sa kanyang kwartong nakatutok sa kama. Nangangahulugan, binabantayan siya kahit na natutulog. Isang piraso ng mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi pa rin siya lubos na nagtitiwala sa kanya si Zephyr. Kaya't binabantayan at pinoprotektahan siya upang maiwasang muli siyang manlinlang. Pero para sa kanya, okay din ang ginagawang ito ng lalaki. Sa piling nito na pinakamapanganib na lugar para sa kanya, ay tiyak na magiging mas ligtas siya sa lahat ng masasamang tao. Handa itong proteksyonan siya. Ito nga palang kwarto ni Zephyr, ngunit walang surveillance dito. Napansin niyang maaari siyang makipag-usap dito kay Vincent.
Kinuha niya ang kanyang phone at kinontak ang lalaki. Si Vincent ay nasa kabilang dako at medyo nagulat nang makitang mensaheng ito. Unang nagsabi si Sarah sa kanya at hindi niya yun inaasahan. Pumayag ka ba? Sarah? Oo, nagtanong ako sa aking lola. Sa tingin niya ay mapagkakatiwalaan ka. Maaring tayo magtulungan pero kailangan mo ayusin ang ruta at tulungan kaming makaalis dito. Pupunta kami sa bansang kinaroroonan mo upang makipagtulungan sa'yo. Kung matutulungan mo kami, tutulungan ka naming mabawi ang Alba Group. Ngumiti si Vincent nang makitang mensahe mula kay Sarah. Pagdating niya sa bansang Quebec na parte din ng mga Amerika, subalit hindi sakop ng kapangyarihan ni Marlon, maginhawa ang kanyang buhay. Maganda ang kanyang kalagayan at may sarili siyang kumpanya at may mga nagtitiwala sa kanya dito. Ngunit hindi pa rin niya nais na ipasa ang napakalaking Alba Group kay Marlon. Ang dahilan kung bakit siya ay prinsipe ng pamilya Alba ay dahil ang Alba Group ay tinayo ng kanyang ina at ama. Magulang niyang nagtatag nito. Ang buong pangalan ng Alba Group ay Alba Basel Group. Ang Basel ay apelyido ng kanyang ina na nangangahulugang nagtulungan sila upang likain ang kasaganaan ng Alba Basel Group. Ngunit ang ama niya ay hindi mabuting tao na nagsasama pa ang kanyang mga magulang, lihim tong nakipagrelasyon kay Lani Reyes na ina ni Marlon. At ito daw ang unang pag-ibig ng kanyang ama. Samantalang habang nagpapalawig ng negosyong kanyang ina, ang kanyang ama naman ay nagtatampisaw sa pangangaliwa. Mahal na mahal ng kanyang ina ang kanyang ama, kahit na masamang ugali ng tatay niya. Itong dahilan kung bakit siya ang tinuturing na prinsipe ng kanilang kumpanya. Nang siya ay 16 na taong gulang, pumanaw ang ina niya dahil sa kanser. Pagkatapos nito, hindi na pinigilan ng ama niya ang sarili at patuloy na nagpapalit-palit ng mga babae. Pagkatapos, dumating si Marlon sa kanilang pamilya. Kinamumuhian niya ang kanyang kapatid sa labas dahil pakaramdam niya ay isa itong buo ng kasalanan. Dahil na rin sa ayaw niya dito, binubuli ito ng kanilang mga kasambahay. Alam niya ang lahat ng ito, ngunit hindi siya kailanman nakialam upang pigilan to. Dahil iniisip niyang wala itong kinalaman sa kanya. Pakaramdam niya ay napakalungkot ng kanyang buhay kahit pa siya ay mayaman. Kaya minsan pinagtitirpan din niya ang bastardong iyon. Masyadong matalino si Marlon at hindi niya akalaing aagawin itong lahat sa kanya. Bagamat ayaw niyang patayin ang kanyang ama, kinamumuhian naman niya ito ng sobra. Kaya lahat ng ayaw nito, yun ang ginagawa niya. Hindi niya sinusunod ang mga kagustuhan nito. Ngunit iba si Marlon, lahat ng nais ng kanilang amay sinusunod nito. Kulang na lang sambahin ng mga pa at dilaan itong puwet ng kanilang tatay. Matalinong hakbang ang ginawa ng bastardong iyon na unti-unting lumason sa utak ng kanilang tatay. Kaya tuluyang pinagkatiwala kay Marlon ng kanilang kumpanya na dapat ay sa kanya, lalo lamang lumala ang nararamdaman niyang galit sa kanyang ama dahil pinipilit siya nitong ipakasal sa isang babaeng nais nito. Ngunit hindi siya pumayag, nagliyantong nagalit at pinakiusapan siyang bumaba sa kanyang posisyon. Pumunta siya sa ibang lugar upang huminga ng maluwag. Hindi inaasahan matapos siyang umalis, nagsimulang makipag-ayos si Marlon kay Mauricio. At dahil ito'y ay okay ang mga nilaso ni Marlon ng kanilang ama sa pamagitan ng pagtuturok ng droga dito. Ang kanyang ama nagkasakit at nawala sa sarili. Dahilan upang ilipat kay Marlon ang kapangyarihang mga siwa sa Alba Group. Narinig niyang inilak ni Marlon si Mauricio sa cellar at hindi pinapayagang may mag-alaga sa ama. Iniwan siyang mahirap tulad ng isang hayop. Dumudumi at umiihi kahit saan. Dinadalhan ng pagkain isang beses isang araw. Si Marlon isang ganap na twisted na pervert. Sumagot siya kay Sarah matapos maglimi ng mga alaala. Anong plano mo ngayon? Maaari ako makipagtulungan sa'yo. Sumagot si Sarah. Sa susunod na buwan ng aming kasal at nais ko sana gawin mong 2 bagay para sa akin. Anong 2 bagay na yon? Si Sarah nagtatype ng kanyang message. Ang una sa araw na yon, kailangan mo tulungan kami na maghanda ng eroplano. Nang i-type niya ito, may narinig siyang ingay sa pinto. Si Zephyr at bumalik na. Natakot siya kahit nanginginig ang kanyang mga kamay at nahulog ang telepono niya sa kama. Agad nitong pinulot ito at binuksan ang pinto. Pumasok si Zephyr na may dalang noodles at nakita siyang nakaluhod sa harap ng kama at nagtanong, "Anong ginagawa mo?" Hindi siya kaagad nakasagot sa tanong na iyon. Napatingin siya kay Zephyr at agad nilagay ang surveillance sa kanyang phone. "Binabantayan ko lola ko." "Binabantayan mong lola mo?" Tinas ni Zephyr ang kanyang kilay. "Oo, mabuti na lang at mabilis ang kanyang kamay." Nailipat niya ito kaagad upang magtungo sa surveillance video. "Tinignan ko kung okay siya. Alam mo, natutuwa ako sa naisip mo. Malaking bagay sa akin to." Malambing niya sabi sa lalaki. Sadyang inabot niya ang kanyang telepono kay Zephyr upang maiwasan ang lalaking pagdududa. Tumingin si Zephyr sa surveillance. Si Milagros ay nakatakip ang mata at si Manang ay pinapainom siya ng gamot. Hindi nagduda si Zephyr. Tinignan siya at sinabing, "Oras na ng pagkain." Nag-prepare ito ng isang mangkok na egg noodle. Katatapos lang niyang bumaba upang magluto ng mga bodyguard sa babae na gulat. Habang kumakain sila ng beef pizza na in-order nila, nakita nila si Zephyr na pumasok sa kusina.
Nagsuot ng apron at nagluto. Lahat sila inisip na baka nananaginip sila. Naupo sila sa sofa at kinain ng nilutong pagkain na lalaki. Sumubo si Sarah ng noodles at napangiti. Ang sarap. Pagkarinig nito, tumingin si Zephyr sa kanya. Kumuha si Sarah ng isang tinidor ng noodles at sinabing, "Matagal na simula nang huli kong nakain ng noodles na niluto mo at ganun pa rin to kasarap." Pagkatapos sabihin iyon, ngumiti siya ng maliwanag ang mata. Tiningnan siya ni Zephyr ng ilang sandali at nagtanong, "Anong mga plano mo ngayon?" "Anong plano?" Hindi niya agad naintindihan ang ibig nitong sabihin. "Sinabihan mo ko kung bakit ako hindi maaring galitin si Marlon ngayon, kaya anong plano mo? Maghihintay ka ba na gumaling ang mga mata ng lola mo o may iba ka pang plano?" Kailangan niyang malaman kung anong nasa isip ni Sarah dahil kung magpapatuloy ito ng ganito, hindi niya alam kung gaano kahabang oras ang nasasayang. Tumingin si Sarah sa kanya at may hinahong sinabi, "Zephyr, pwede ba kitang hingian ng pabor? Sabihin mo lang kung ano yon," napatitig sa kanyang lalaki. "Sa susunod na buwan, sa araw ng kasal namin ni Marlon, pwede mo bang tulungan ako na maghanda ng eroplano? Gusto kong kunin ng lola ko at umalis sa araw na yon." Nakakulot ang noo ni Zephyr nang marinig ito. "Magpapakasal ka pa ba sa kanya?" "Hindi, pinili ko lang ang araw na yon dahil napakaganda ng okasyon. Magkakaroon ng 100 o 200 taong sa kasal, pati na rin namang empleyado ng kumpanya at mga tao mula sa social circle. Kung may mangyari hindi inaasahan, maaaring hindi siya makaalis." Tumingin si Sarah sa mga mata ni Zephyr. Inabot ang kamay at tinawakan ng braso nito. "Sa araw na yun magpapadala ka ng tao upang magdulot ng gulo sa kalagitnaan ng daan para hindi makapunta si Marlon sa villa upang kunin ako. Ayusin ko mga bodyguard sa villa, ilalabas ko ang lola ko. At pagkatapos ay aalis tayo dito sa lugar na napagkasunduan natin. Maghihintay ka hanggang sa susunod na buwan." Ang mga mata ni Zephyr ay puno ng malamig na ulap. Hindi siya ganong natutuwa at hindi nais na magtagal pa si Sarah. Kasama si Marlon, nagpapagaling pang lola ko, Zephyr. Hindi ko talaga gustong maghintay pero kailangan ko isalang-alang ang kalusugan ng lola ko. Higit sa 80 taon na siya. Tungkol kay Rogelio, may iba siyang mga plano dito. Tahimik lang na nakikinig sa kanya si Zephyr. Nagpatuloy si Sarah. "Pangako ko sa'yo, wala ko anumang ugnayan kay Marlon. Hindi ko siya nakarelasyon. Isipin ko pa lang yun na nidiri na ako." Tahimik na nag-isip si Zephyr sandali. Pagkatapos tinasang kanyang babat nagtanong, "Anong estado na kayo ni Marlon? Naghalikan na ba kayo? Ano nangyari?" "Hindi, sinasabi ko sa'yo, abala ko sa Europa sa mga nakaraang taon. At abala siya sa pakidigma kay Vincent na kanyang kapatid. Halos hindi kami nagkita. Nakita niya hindi nagsalita si Zephyr kaya't niyakap siya ng braso nito na mahigpit. "Okay lang ba, Zephyr? Sa tingin ko itong pinaka-perpektong plano." Tahimik na tinignan siya nito. "Sarah, gusto mo pa bang tumakas?" Natigilan si Sarah sandali. Hindi makapaniwala. Wala siyang planong takasan nito. Ang nais niya may alis lang ang kanyang lola. Ang nais niya sana ay sumama na sa lalaki. "Noon ginawa mo na to sa akin. Pinakiusapan mo kung gumawa ng isang bagay para sa'yo. Subalit tinakasan mo ko at sumama ka kay Marlon. Baka mamaya ginagawa mo to upang takasan na naman ako." Ang tinig ni Zephyr ay may halang pagdududa at kawalan ng tiwala sa kanya. Natigilan si Sarah sandali at sumagot, "Paano mangyayari yon? Mahal, mabuti ka sa akin. Tsak na magbabayad ako ng utang na loob at makikinig ako sa'yo sa lahat ng bagay. Ano man ang gusto mong ipagawa, okay? Huwag mo sana akong pagdudahan ngayon kung kailan nasa isa kong kritikal na sitwasyon at kakailanganin kita. Kapag nalagpasan ko ito, sasama na ako sa'yo kahit saan. Kailangan ko lang talagang may alis ang aking lola dito ng maayos." Natatakot siya na baka kung anong isipin ni Zephyr ay hindi rin siya tulungan o kaya gumawa ng gulot mapurnada ang kanyang mga plano. Sinandal niya ang kanyang ulo sa balikat na lalaki. Ayaw na niyang bigyan pa ng pangit ni isipin si Zephyr. Totoong nararamdaman niya dito at palagi niya, handa pala siya na makisama ulit. Ang ikinatatakot lang niya ay ang maaring pagkukulong nito sa kanya sa bahay. "Mahal, ako ay nagpapalungkot sa iyo 4 na taon na nakakaraan. Pwede ba tayong magkasama ng maayos na hinaharap? Yung may unawaan tayo at puso saya na lang." Pakiusap niya sa lalaki. "Nangako naman ako sa iyo na magiging mabuti ako. Pakiusap, tulungan mo ko." Hinalikan na ni Zephyr ang babae at ngumiti na medyo nagduda siya. Pero hindi niya gusto magduda. Natatakot siya na masaktan ang damdamin nito. Inangat niyang kamay at niyakap ito sa bewang. Sabay tanong, "Talaga bang hindi ka nagsisinungaling sa akin?" "Hindi, totoo po." Sagot ni Sarah sabay yakap niya sa lalaki. Nais na ipadama ditong kanyang sinseridad. Bahala na si Batman sa lahat. Pumayag si Zephyr sa kanyang nais sa huli pero sinabi, "Matutulungan kita sa mga bagay na yan. Pasasamahin ko si Mr. Jomar para matulungan ka." Bili nito sa kanya. Hindi ba nakakaabala yon? Baka marami pa siyang gagawin na kasama ka. Nag-alala siya dahil baka mamaya mawala ito sa tabi ni Zephyr. At may mangyaring hindi maganda. Tinitigan siya ni Zephyr at parang nangitim ang mata nito. "Ayaw mo bang tulungan kita sa pamamagitan ng pagpapadala ng tao sa'yo?" May halong pagdududa sa mga mata nito, parang iniisip na lalaking tatakas na naman siya.
pumalong puso ni Sarah. Hindi niya maisip kung paano muling ibabalik ang tiwala ng lalaki sa kanya. Nalulungkot siyang isipin na hindi na ito ang dating lalaking nakilala niya. At yun ay dahil sa kanya. Kasalanan niya kung anong kinahinatnan ni Zephyr. Sinabi ni Sarah sa sarili na hindi siya pwedeng magmadali, kaya ngumiti at sumagot. Nag-aalala lang ako sa'yo, pero kung sa tingin mo kaya mong ayusin ang lahat at pangalagaan ang sarili mo, papayag na ako sa nais mo. Magpapadala ako ng mas maraming tao sa Amerika para mas maging maayos ang pagtakas mo sa lalaking yon. Matimang tingin pinukol sa kanya nito. Ngumiti si Sarah ng kontit, nakahinga na siya ng maluwag. Sige, salamat. Magpapakasal tayo pagbalik natin sa Pilipinas. Parang nahulog na naman si Zephyr sa paksang ito at gusto nitong sumang-ayon siya. Wala nang magawa si Sarah kung hindi sumagot ng okay. Magpapakasal ulit tayo. Yumakap siya sa lalaking na labis na ikinatawa ni Zephyr, kaya binuhat siya nito patungo sa kama. Labis na nagulat si Sarah sa ginawa ni Zephyr. Teka, anong ginagawa mo? Pinatong siya ni Zephyr sa kama, ngumiti at tinitigan siya mula sa itaas. Siyempre ginagawa ko to. Yumuko ito at bumulong sa kanyang tenga. Biglang namula si Sarah at tumayo. Nais sanang umalis. Hindi, ginamit mo ako kanina. Hindi ko na gusto. Hindi ko na kaya. Pagod na ako. Pinigilan siya ni Zephyr. Hinila pabalik at may hinahang pinakalma. Maging mabait ka na lang. Nais ko lang namang sulitin ng 4 na taon. Ikaw ang kaligayahan ko. Hindi. Alam ni Sarah na hindi siya makakaiwas dito lalo si Zephyr ay may matinding pagka-obsess sa katawan niya. At ginagawa niya to upang pilitin ni Zephyr na magbigay ng pangako sa kanya. Ang tulungan siya nito ng tangi niya sandata upang makalayo na siya sa halimaws na si Marlon na yun. Maling-mali ang desisyon niya, 4 na taon na nakakaraan. Hindi niya dapat tinakasan sa Zephyr dahil sa Pilipinas ito lang iisipin niya. Subalit ngayon nasa Amerika na siya, sa halip na obsession lang ni Zephyr ang kanyang iniisip, ngayon ay marami na subalit kahit na magsisi pa siya, wala na siyang magagawa. Nangyari ng lahat, parang nagsisi si Zephyr sa nangyari kaninang umaga. Hinalikan siya nito at nagsabing, pasensya na mahal, ang inggit ko kaninang umaga sa Marlon na yon. Hindi ko maiwasang managili sa kanya. Kinuha mong alahas na ibinigay niya sa'yo. Galit na galit ako kaya gumawa ko ng kalokohan. Hindi ko yung dapat ginawa. Hindi mo gustong isuot kung alahas na binili niya. Kaya bumili ka na lang para sa akin. Nilabas niya ang kamay at pinakita ditong kanyang daliri. Tingnan mo, wala akong suot na anuman sa kamay ko. Parang kailangan ko ng something. May panunodyo niyang sabi sa lalaki. Wala ka bang maaring isuot dito para malaman mong ako ay sayo lang? Ngumiti si Zephyr. Hinawakan ng maputing kamay ni Sarah at nilapit ito sa kanyang gwapong mukha. Bibilang kita ng diamond ring mamaya. Yung maganda, mas bagay sa'yo. Pagkatapos pinatong niyang kanyang katawan sa babae. Tumanggi pa si Sarah, kumikilos at tumihingal. Mag-promise ka muna na hindi mo ko tatratuhin ng ganito sa susunod. Ano bang ginawa ko sa'yo? Bahagyang lumayo si Zephyr sa kanyang mukha. Masama ba ako sa'yo? Naloka ako dahil sa inggit na yan. Kanina pinunasan mo na mabagsik at madiin ang mukha ko gamit ang tela. Tapos hindi mo ako binigyan ng makeup remover na siyang tamang pangtanggal ng makeup. Masakit ang mukha ko ngayon. Mahapdi. Tapos binasa mo pang mukha ko ng shower. Tinutok mo pa sa mukha kong dutya. Parang ganito oh. Kinuwento niyang may lungkot sa boses sabay demonstrate. Kung paano nito halos burahin ang kabuuan ng kanyang mukha. Hindi yun makatwiran para sa magandang tulad ko. Hinalikan siya ni Zephyr, niyakap siya at bumulong. Mahal, pasensya na. Hindi ko minsan mapigilan ang sarili ko. Alam mo naman kung bakit hindi ba? Ayoko pero hindi ko kayang pigilan. Ang hirap kontrolin. Baka nga masakit siya. Nung nakulong si Sarah, nagkaroon siya ng schizophrenia. Matagal bago siya gumaling sa sakit ngayon at ngayon para naman siyang psychopath. Hindi niya alam kung bakit siya nagkakaganito. Tinanong siya ni Sarah, bakit nangyayari to? May problema ba sa pag-iisip mo? Hindi ko alam. Ayaw ni Zephyr na mag-isip tungkol dito ngayon. Gusto lang niya yung makasamang babae. Wala nang iba. Yumuko siya at nagmamadaling hinalikaan ng mga labi nito. Pag-usapan na lang natin to mamaya. Pwede ba? Hindi na siya makapaghintay at nilis ng nightgown ni Sarah. Bumuyangyang sa kanyang harapan ang katawang kinababaliwan nila. Ang amoy nito na labis na papaalala sa kanya na lahat ng pangarap niya sa buhay. Gusto rin ni Sarah na mapasaya siya, kaya niyakap niya ito at nagsimulang magbukas ng mga botones sa damit nito. Nagagalak si Zephyr sa kanyang ginawa. Hinawakan ng kanyang kamay at hinalikan na tinawag siya ng malamyos. Para kang diwata, napakaganda mo. Bahagyang tumaas ang kilo ni Sarah na marinig iyon. Ayaw mo ata eh. Bago pa makasagot si Zephyr, nagkunwari siyang ayaw na. Saka nakasimangot na sinabi, huwag na nating ituloy. Tama na. Parang ayaw mo naman kasi. Gusto ko ito. Agad siyang niyakap ng lalaki at tinalikan ng masuyo. I like it very much. I like you and I love you.
Pagkasabi ni Zephyr noon, hinawakan itong kanyang kamay at nilagay sa sinturon niya. Bilisan mo ang pagtatanggal, itatali ko pa yan sa'yo. Masyadong playful silang magtali kapag nasa mood. Marami silang sinusubukang iba't ibang bagay. Si Zephyr ay napakadominante pagdating sa kama at ang nais nito ay yung tipong nasuko na siya dahil sa pagod at sarap. Hindi niya kayang sabayan si Zephyr sa ganitong klase ng gawain. Kaya minsan nakakatulog na siya habang ito ay bumabayo pa. Magigising na lang siya minsang naliliguan na siya nito. Minsan umiisa pa ito sa banyo. Mahina kay Zephyr ang pakipag-sex ng kalahating oras. Ganon to kahayok sa kanya. Totoo ang sinasabi ng ilang matatanda na kung kaninong bango tumatatak ang pang-amoy ng lalaki, doon siya ma-obsess. Kung ano-ano na naman ang ginagawa ni Zephyr sa kanya. Makalipas ang isang oras, unti-unting tumigil ang ulan, tumingin si Sarah sa oras. Halos 10:00 na ng gabi. She shouted in a soft voice. Habi, pasado 10:00 na, kailangan ko na umuwi. Si Zephyr ay magsisimula na naman ng bagong round. Paano to papayag na pauwiin siya? Hinila siya at hanilikan ng nakataas na ilong. Ngumiti ng may masamang balak. No need to go back. Marlon can't come back tonight. You can sleep here with me. Malamyos ang boses na yun habang nagpapasasa ito sa kanyang leeg. Hinila niya ang lalaki paharap sa kanyang mukha at namumula ang kanyang mga mata. Nasawayin ito. Enough, baka hindi na ako makalakad niyan bukas. Kung mananatili siya dito, hindi ba siya pahirapan nito hanggang mapagod siya ng husto? Ibabalibag na naman siya nito na parang circus. Maging masunurin ka na lang. Nakangiti nitong sagot sa kanya. Lumuhod ito sa kama. Ang liwanag ng buwan ay bahagyang sumisikat sa bintana. Sa perpektong mga kalamnan sa dibdib, matangkad at malakas na figura, ang struktura ng katawan nito ay talagang nakakabighani. Ang dalawang kamay ni Zephyr ay nasa bewang ni Sarah. Nagulat si Sarah sa muling pag-arangkada ng lalaki. Ayoko na talaga, ngunit paano makikinig si Zephyr? Nagsisimula na ito ng ritual ng kanilang second round. Parang ang lahat ng dugo niya ay natitense na mag-umpisa ng lalaki. Si Sarah ay tila nasunog, nanginginig ang buong katawan. Hindi na kaya nang tinaas ang kanyang ulot na pakagat sa balikat ni Zephyr. Ang kagat na yun ay may marka ng mga nakabaong ngipin. Tumingin si Zephyr sa kanya at sinabi na may masayang ngiti. Mahal ko, kagatin mo ulit ako. Siya naman ay puno ng pagtataka at pagkatapos ay narinig niya si Zephyr na nagsabi sa ganitong paraan. Alam kong totoo ang lahat ng ito, hindi hallucinations lang. Makalipas ang 4 na taon sa wakas at muli naramdaman ni Zephyr na sila ni Sarah ay iisa. Naisip niya na ito ay imposible sa buhay na ito na siya ay nasa loob ng kaligayahan. Natatakot siyang isa lamang itong panaginip. Hinawakan niya si Sarah at masuyong inangkin, inari at sinasamba. Pagkatapos ng mahabang panahon sa wakas ay tumigil ang lahat ng kanyang alalahanin na hindi na ito muling mangyayari. Lumapit si Zephyr at tinalikan si Sarah ng buong pagmamahal. Asawa ko, ayos ka lang ba? Si Sarah ay nakangiti habang hinihingal. Nais talaga niyang paligayahin si Zephyr, kaya ginawa niya lahat upang hindi siya makulang sa performance nito. Pawisan ang buhok niya, nakahiga sa bisig ni Zephyr. Habang walang saplot, nakaramdam siya ng kaunting pagod, tumango siya at mahinang sumagot. Hindi lang niya inaalagaan ang kanyang sarili, ngunit inaalagaan niya kanyang damdamin, kaya nung gabing iyon naabot din ni Sarah ang rurok na hindi niya makamit sa mahabang panahon. Ayaw pang matulog ni Zephyr kaya dumikit siya sa tenga ni Sarah at umusal ng matatamis na salita. At ipinapahayag niya ang kanyang wagas na pagmamahal. Blanko pa rin ang mga mata ni Sarah dahil sa labis na pagod at hindi niya narinig nang malinaw ang sinasabi nito bago niya sinabing, lumiwanag ang mga mata ni Zephyr. Bumangon siya, tinalikan si Sarah, nakaramdam ng labis na kasiyahan. Magka-baby tayo pagbalik natin sa Pilipinas. Nagsimula na siyang magplano, siya ay magtatay ng isang malaking villa upang suportahan si Sarah at pagkatapos ay dalhin siya sa isang doktor upang itanong kung siya ay angkaw para sa pagbubuntis. Gagawa sila ng maraming anak. Hindi alam ni Sarah kung anong iniisip niya, ngunit nang marinig niya sinabi nitong gusto ni Zephyr ng anak, agad siyang bumalik sa kanyang katinuan. Medyo malalim ang kanyang mga mata at hindi niya alam kung anong iniisip niya. Nagkaroon sila ng anak, si Lloyd, ngunit hindi maaring hayaan ni Sarah makilala nilang isa't isa. Hindi muna ngayon. Hagat maraming problema at balakid, ayaw niyang madamay ang kanyang anak sa lahat. Nais niyang maging maayos din na muna si Zephyr at bumalik sa normal. Isa pa marami siyang iniisip na ibang bagay. Si LV ay biological na ina ni Zephyr, ay hindi niya kayang saktan kahit pa naging masama ito sa kanya. Kung sakaling hindi nito matanggap si Lloyd, siya ang unang masasaktan.
Susubukan na muna niyang makisama sa lalaki saka na siya magdidesisyon kapag nakita niyang pagbabago dito. Isa pa kapag nagkaroon na naman sila ng sigalot ni LV, si Zephyr lang ang magdurusa. Tatayo ito sa pagitan nila. Hinihila siya kaliwat kanan. Sa sobrang sakit ayaw niyang may dati niyang biyanan ay magdusa sa nalalabing buhay nito sa mundo at hindi rin niya kayang masaktan si Zephyr ng sobra. Dahil dito hindi na lang siya sumagot, natulog na lang siya nang hindi namamalayan kung anong nangyayari. Naghihintay si Zephyr ng sagot mula kay Sarah ngunit hindi na siya sinagot ng babae. Lumingon siya para tingnan ito at nakatulog na pala ito sa labis na pagod. Hindi sumuko si Zephyr at tinalog ang braso nito. Tugon nito sa kanya. Naintindihan mo ba ako? Minulat-mulat niya ang mga mata nito. Pagod na ako, please. May hinahang sabi ni boses ni Sarah. Bumaling ang mukha ni Sarah palayo sa kanya at maririnig ang mababaw nitong paghinga. Medyo wala nang magawa si Zephyr dahil tuloy nang walang ulirat si Sarah kaya niyakap na lang ni ito ng mahigpit habang natutulog. Kinabukasan halos tanghali na nang magising si Sarah dahil yun sa labis na pagod na nagdaang gabi. Nasa mga bisig pa rin siya ni Zephyr. Mahigpit na nakayakap ito sa kanya at siya din ay nakayakap sa lalaki. Nang maramdaman ni Zephyr na nagising na siya, lalo lang itong hinigpitan ng yakap sa kanya. Bahagya siyang nagulat at tinais na lumayo sa lalaki. Kailangan na niyang umuwi, subalit sa kanyang paglayo, lalo lang nito hinigpitan ng pagkakayakap sa kanya. Bahagyang bumigat ang paghinga ni Zephyr, minulat ang madilim niyang mga mata, at nagsisimula na namang humawak sa parte ng katawan ni Sarah. Natakot si Sarah, tinulak ang dibdib nito, sabay-sabing, "Sino bang makakatagal kung ganito araw-araw? Nakakapagod to. Baka naman mamaya maging kalansay na ako dahil inubos mo ng katas ko. Kapag umuwi ka, hindi na kita maangkin ulit. Hindi ka naman palaging pumupunta sa akin, mamimiss kita." Nagpipilit pa rin si Zephyr na parang bata. Gusto sana niyang sabihan ng lalaki na kahit hindi siya natutulog doon, parang gamit ito sa katawan niya good for 1 month na. Hindi siya nagkukulang dito, maaari na nga siyang basagang ultimate performer. Nagmamadaling nag-isip siya ng solusyon at inunat ang kamay niya sa harapan ni Zephyr. Nilambing niya ito. "Hindi ba sinabi mo kagabi, nabibilhan mo ko ng singsing? Tara na ngayon, sa totoo lang pagod pa rin siya hanggang ngayon. Mahirap tong kausapin kapag ginusto. Dapat ay pagbigyan dahil baka mamaya maghormentado na naman. Kung ano na naman ang gawin." Tinignan ni Zephyr ang daliri niya. Hinawakan niya at tinlikan at saka ngumiti. "Gusto mo ba talagang bumili ako ng alahas para sa'yo? Pinagsisisihan mo bang pinangako mo? Ayaw mo na ba akong bilhan?" Malungkot ang kanyang tono nang sabihin niyon. "Hindi naman, bibilang kita mamaya," sagot ni Zephyr habang pinipilit pa rin niyang yakapin si Sarah. Ang sarap amoy-amoy ng babae, bumangon si Sarah at naghantad ng kanyang katawan. Partikular ng mabibilog niyang mga suso, nagkatingin na sila ni Zephyr na gaya niya hubad din. Nalaki ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Siya naman ay napatingin sa sandata nitong nabiglang tumayo ng matuwid. Natigilan sila ng ilang sandali. Tsaka kanya pa na kanyang mga dibdib at nagmamadaling tumakbo patungo sa banyo. Napailing na lang si Zephyr at natatawang sinundan ng tingin si Sarah. Ano pa kayang parte ng katawan niyang hindi ko pa nakikita at nagtatakip pa siya? Nasusuko naman ng mga papayang nakabitin sa kanyang dibdib. Nailing siya sa katumayo at sinundan ito. Mukhang natatakot si Sarah sa ganitong bagay. Bakit kaya? Sarap na sarap naman ng babae kagabi lalo nung nakasubsob siya sa pearl nito. Ganito ba siya kasama para katakutan ng babae? Ngunit nagalala pa rin siya para kay Sarah. Lumapit siya at kumatok sa pinto ng banyo. "Mahal ko, ayos ka lang ba?" May pag-alala sa kanyang tinig. Nakatayo si Sarah sa likod ng pinto. Ang frost rin sa lamin ay nagpapakita ng kanyang payat na figura. Tinitignan niyang matagal ng basa niyang damit na suot niya kahapon. Nakalampasot to sa damit. Kahapon nung dumating siya, sinaboy ni Zephyr ang kanyang mukha ng tubig gamit ang shower head. Dahilan upang mabasa ang kanyang suot, ngayon gusot na gusot yon at tila isang basang sa lapag. Hindi niya ito may susuot kahit nagustuhin pa niya. Napakunot ang noon niya nang maisip yon. At napilitang bahagyang buksan ng pinto. Tinignan niya matangkad na lalaking nasa labas. Nakasuot nito na pajama at mukhang maayos ng itsura. May bahagyang ngiti sa mga labi nito. Sinabi ni Sarah dito, "Habi, basa ang damit ko na suot kahapon at wala akong may susuot ngayon. Pwede bang magpabili ka ng damit para sa akin?" Bahagyang nagulat si Zephyr. Saka lalo pang ngumiti. "Sige, sandali lang." Bumaba siya ng hagdanan at nakitang grupo ng mga bodyguard na kumakain. Nang makita siya namang ito kahit na hindi siya nakangiti, parang magandang mood niya. Si Mr. Jomar ang unang tumayo at bumati sa kanya. "Sir," tumango siya ng bahagya. Tinignan niya ang kanyang assistant. "Nakahanda na bang almusal?" "Nasa dining room na po." Sagot nito sa kanya. Bahagya na namang napatango si Zephyr. Saka nagbaba ng utos, "Maaari ka bang bumili ng damit na pambabae para sa kanya?" Ang sinabi niyang kanya ay si Sarah na kagad namang naintindihan ni Mr. Jomar. Pagkatapos noon naglakad siya patungo sa dining room ngunit bigla lang siya tumigil at lumingon.
At pati underwear, lahat ng nasa likod ni nabigla. Nagkatinginan ng mga to, si Mr. Jomar mismo'y bahagyang naguluhan. Pambabaing damit at underwear? Paano niya yun bibilin? Paano siya mamimili ng ganon? Kung damit kaya niya, pero underwear?